Bumubulong ka ba? Magandang araw ng Sabado kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Pedro Damian, obispo at pantas ng simbahan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nakita ni Jesus ang isang kolektor ng buwis na nagngangalang Levi na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi niya rito, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman ito, iniwan ang lahat at sumunod sa kanya. Naghandog sa kanya si Levi ng isang marangyang handaan sa kanyang bahay at nakisalo sa kanila ang maraming kolektor ng buwis at iba pang mga tao. Dahil dito'y pabulong na nagreklamo sa mga alagad ni Jesus ang mga Pariseo at ang mga guro ng batas na panig sa kanila. "Ba't kayo kumakain at umiinom? Kasama ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan." Sumagot naman si Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito para tawagin ang mabubuti, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagbabalik loob." Sa mabuting balita ngayon, nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at mga Eskriba. Bumulong sila dahil nakita nilang nakisalo si Jesus sa mga publikano at mga makasalanan. Ang kanilang bulong ay hindi panalangin, kundi paghatol at paghuhusga. Kadalasan, bumubulong ang tao kapag wala siyang lakas ng loob na magsabi ng hayagan. Sa ganitong paraan, ang bulong ay nagiging boses ng takot, hindi ng tapang, at minsan ng pusong sarado sa kilos ng Diyos. Ngunit sa kabilang banda, sa wikang Bisaya, ang bulong ay nangangahulugang gamot. Napakagandang pagnilayan ang ugnayang ito ng dalawang wika, mula sa bulong na puno ng panghuhusga patungo sa bulong na nagdudulot ng pagaling. Hindi pa bulong na tinawag ni Jesus si Levi, kundi may malinaw at mapagmahal na tinig. "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ng lahat, at sumunod kay Jesus ng may buong pagtitiwala. Para kay Jesus, ang kabanalan ay hindi paglayo sa makasalanan, kundi paglapit sa kanila upang sila ay pagalingin. Kapag ang isang tao ay nabubuhay sa kasalanan at nanghihina, madalas ay wala siyang lakas upang talikuran ito ng mag-isa. Kaya ang pagtawag ni Jesus ay hindi basta ordinaryong paanyaya, kundi isang tawag na may kasamang grasya. Grasya na nagbibigay lakas upang magbago. Ang grasya ng Diyos ang siyang nagbibigay lakas upang ang tao'y makapagsimulang muli. Huwag nating kalimutan, ang tawag ng Diyos ay hindi nakabatay sa nakaraan ng tao, kundi sa kanyang awa at wagas na pagmamahal. Mga kapanalig, bilang mga alagad ni Kristo, tinawag din tayong pumili. Magiging bulong ba tayo ng panghuhusga at paghahatol o bulong na nagdudulot ng pagaling? Naway sa ating mga salita, kilos at pakikitungo, maging gamot tayo sa sugat ng iba, mga tagapagdala ng awa, pag-asa at pag-ibig ng Diyos sa mundo. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, sa Kwaresmang aming ipinagdiriwang, maunawaan nawa namin ang kahulugan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
at turuan kaming mapagnilayan ito sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.